Okay, so magandang araw mga ka-super. No, another tips, another day na naman po. No, sa mga hindi po nakakakilala, no, by the way, I'm Mr. Jason Ariel Andrade, HR Generalist Officer, no, also a safety officer, and a former first aider. No, una sa lahat, no, maraming salamat no sa inyong walang sawang suporta no sa ating HR learning series. No, dahil sa inyong panonood, no, pag-like, pag-share, syempre pag-subscribe at maging inyong mga donasyon, no, mas lalo tayong nakakagawa ng mga educational videos na makakatulong sa ating kababayan. Kung nais niyo pong suportahan no ang ating vlog, no, maaari niyo pong i-scan ng aking GCash, no, Maya, and of course yung ating AUB, no, nandiyan po yung aking QR code. No, pagkatapos po ng ating video. No, kahit piso lamang po, no, ay napakalaking tulong na po no, para may pagpatuloy po natin ang pagbabahagi ng libreng HR at labor law education. Yan. So ngayon, no, pag-uusapan natin ng isang tanong na madalas nating naririnig. No? Ano nga ba 'yon, no? May karapatan din ba ang OFW at domestic helper na humingi ng Certificate of Employment na tinatawag po nating COE? Yan. So kung gusto niyo pong malaman ang sagot, no, panoorin po ang buong video. Pero syempre bago ang lahat, no, intro muna tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant. A proud member of Alpha Phi Omega Fraternity. Samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Riel TV. Okay, so ano ba ang Certificate of Employment? No, ang Certificate of Employment o ang COE ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ikaw ay kasalukuyang empleyado o naging empleyado ng isang employer o ng kumpanya. No, ito ay magsisilbing patunay no ng inyong employment history at maaaring gamitin sa iba't ibang legal at financial na transaksyon. Okay, so may karapatan ba ang OFW at domestic helper na humingi ng COE? Ang sagot po ay oo. No, hindi lamang ang mga empleyado sa opisina o pribadong kumpanya ang maaaring humingi ng Certificate of Employment. Pati ang mga, number 1, overseas Filipino workers ay tinatawag po natin mga bayani ng ating bansa, yung mga OFW. Yung mga domestic helpers ay tinatawag nating household service workers. And syempre mga caregivers. Yan, mga drivers. And syempre yung mga nannies ay yung mga tinatawag po natin ito, mga yaya po natin. Yan, yung mga kasambahay. At syempre mga iba pang manggagawa. No, so silang lahat po, yung aking nabanggit ay maaaring humiling din po ng COE mula sa kanilang pong employer bilang patunay po ng kanilang naging trabaho. No, so ano ba ang laman ng COE? No, although nabanggit na rin natin to before sa nauna nating vlog, no, babanggitin pa rin natin kung ano ba yung laman ng COE. So number 1, syempre, yung pangalan po ng empleyado. Yan. Pangalawa, trabaho o posisyon ng empleyado. Pangatlo, petsa ng pagsisimula ng trabaho. So, kailan po tayo nag-start? Kailan po nagsimula yung empleyado po na yon? At syempre, petsa po ng pagtatapos. Kung na, for example, January 1, no, nagtapos po siya ng December 31, 2026.
So, stated po doon kung kailan po nagsimula at kailan din po siya nagtapos. Yan. And syempre kung ano po ang kanyang employment status, kung siya ba ay probationary period, kung siya ba ay regular employee. So, yun, kailangan ma-distinguish din or may pakita rin kung ano ba yung kanyang tinatawag na employment status. At syempre, pangalan at pirma ng employer o authorized representative. Ako, before, nagbibigay ako ng CUE, pero ngayon, meron na kaming designated department na nagbibigay talaga ng certificate of employment para sa mga member employees. So, sa ilang pagkakataon, maaari rin ilagay ng maikling paglalarawan ng trabaho kung kinakailangan sa pag-a-applyan. Okay, so saan po ba natin ginagamit yung COE? Yan, so napakaraming gamit ang tinatawag natin certificate of employment. So ano-ano nga ba to? Number one, syempre, pag-a-apply natin sa panibagong trabaho. So, for example, nag-resign na tayo, tapos na tayo sa una nating employer, mag-apply ulit tayo sa susunod nating employer. So minsan hinahanapan tayo ng certificate of employment. Yan, pangalawa naman po, pag-uwi at paghahanap ng trabaho sa Pilipinas. Yan. So yan po, hinahanapan din po tayo ng COE. So ito rin po, yung tinatawag rin po natin visa application. So minsan hinahanapan din po tayo ng certificate of employment. And pang-apat, yung pagkuha natin ng mga loan, housing loan, salary loan, and personal loan. Hinahanapan din po tayo ng certificate of employment. And syempre, pang-apat, yung pagbubukas ng mga bank account. Yan, kapag tayo bukas sa mga bangko, sa mga BDO, sa mga China Bank, yan, hinahanapan din po tayo ng COE. And last but not least, of course, sa mga government transactions po natin. Yan. So, ito po yung mga nabanggit ko na gamit ng certificate of employment. So, kapag tayo po nag-apply, hinahanapan po tayo ng certificate of employment ng mga yan. Kaya syempre, mahalaga tayo ay magkaroon ng COE o tinatawag po natin certificate of employment. So ano ba yung paalala lang po para sa ating mga OFW, kung ang employer ay nasa ibang bansa, maaari po ninyong hilingin na pirmado ang inyong certificate of employment. Yan, so may mga ilang embahada, may mga ilang bangko o ahensya na maaari ring mangailangan ng notarize or notarization o authentication. Depende po sa kanilang mga requirements. Kaya siguraduhin po natin na alamin muna yung mga hinihingi ng institusyon ng inyong pagdadalhan ng dokumento. And syempre, paalala lang din po sa ating mga employer, katulad ko po. Kung kayo naman po ay isang employer ng isang OFW o domestic helper, tandaan natin na ang pagbibigay ng tamang certificate of employment ay malaking tulong sa kinabukasan ng ating mga manggagawa. So wag po natin ipagkait po yung mga karapatan po ng ating mga manggagawa. Bigyan po natin sila ng certificate of employment kapag ang mga manggagawa po natin ay mga empleyado po natin ay nagre-request po. So konting HR tips lang din po. Kung ikaw ay isang empleyado, ugaliing humingi ng inyong certificate of employment bago matapos ang inyong kontrata o bago umalis ng inyong trabaho. So sabi nga kanina, ito ay papatunay na tayo po ay nagtrabaho sa isang kumpanya. At kung ikaw naman po ay employer, siguraduhin tama, malinaw, kumpleto ang impormasyong ilalagay sa COE. So kanina nabanggit ko po kung ano po yung nilalaman ng mga COE. So dapat po nakalagay po doon kung ano po yung nabanggit ko. So ano ba yung aral na pwede natin magpulot dito? So mga ka-super, tandaan natin ito, na ang bawat marangal na trabaho ay nararapat kilalanin at mapatunayan. Hindi mahalaga kung ikaw ay office worker, factory worker, OFW, domestic helper, caregiver o driver. So lahat ng manggagawa ay may dignidad, at nararapat magkaroon ng tamang dokumentong magpapatunay sa kanilang sipag at katapatan sa trabaho. So bago po matapos ang ating vlog, bibigyan ko lang po kayo ng konting kasabihan. Bawat marangal na hanap buhay ay may kwento ng sipag at sakripisyo.
At ang tamang dokumento ay nagsisilbing patunay ng bawat tagumpay. Para naman po sa ating pagtatapos, no, last but not the least, no, syempre, huwag tayong magsamang pasalamat at manalangin sa ating Panginoon Diyos, no, na makapangyarihan sa lahat. No, siya ang nagbibigay ng ating lakas, karunungan at pag-asa po sa bawat araw. Muli, no, ako po muli si Mr. Jason Ariel Andrade, HR Generalist Officer, ang inyong safety officer and former first aider. So, maraming salamat po sa inyong panonood. No, kung may natutunan po kayo sa ating video, huwag kalimutang i-like, i-share, and subscribe naman po yung ating channel para marami pa po tayong matulungan. At kung nais nyo pong supportahan ng ating HR Learning Series, maaari po ninyong i-scan ng aking GCash, Maya o AUB QR code pagkatapos po ng ating video. Kahit piso lang po, no, lamang ay malaking tulong na po para makagawa tayo ng mas maraming educational content. So maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa ating lahat.